Naramdaman mo na ba na walang nakakakita sa'yo? Tulad ng iyong mga panalangin ay bounce off ang kisame at mawala sa katahimikan? Siguro napasa mo na ang mga bagay na masyadong masakit na pag-uusapan, pag-aabuso, kawalan ng katarungan, pag-abandona, at gayon paman malalim sa loob may nagsasabi sa iyo, dapat mayroong higit pa, dapat mayroong hustisya, dapat makita ito ng Diyos. Kung ikaw yon, itigil ang lahat at makinig ng mabuti. Dahil ang maririnig mo ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang banal na mensahe ng diretso sa iyong kaluluwa. Ito ang tunay, hilaw na patotoo ng isang bata na kinamumuhian, binugbog, nakalimutan ng mundo, at napili pa ng langit. Isang batang lalaki na walang pamilya, walang tinig, walang hinaharap, na naging may-ari ng mismong lupain na dati niyang pinilit na alipin. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa mga tao, ngunit dahil pumasok ang Diyos, sapagkat itinaas siya ni Hesukristo mula sa alikabok at itinakda siya ng mataas. Kung pinag-uusapan mo kung ang pananampalataya ay gumagalaw pa rin ng mga bundok, ang kwentong ito ay ilingka sa iyong core. Maraming tao ang naniniwala na ang Diyos ay kumikilos lamang para sa makapangyarihan, matuwid, pribilehiyo. Ngunit, ang Biblia ay nagsasabi ng isa pang kwento. Paulit-ulit nakikita natin kung paano pinili ng Diyos ang mapagpakumbaba, nasira, ang mga tahimik. At ngayon masasaksihan mo kung paano ang isang maliit na batang lalaki na may isang sirang puso at isang tattered bag na natalo ng mga kasinungalingan, nakalantad na kasamaan, at lumakad sa isang kapalaran na hindi niya naisip dahil hindi niya kailanman pinakawalan ang pananampalataya. Kung ikaw ay nasa isang madilim na lugar ngayon, kung ikaw ay maling akusado, hindi napapansin o naghihintay lamang ng isang bagay na magbabago, hindi gumagalaw. Ang video na ito ang iyong pag-sign. Manatili hanggang sa huli dahil ang nangyari kay Camilo ay maaring eksaktong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At tiwala sa akin, hindi mo nais na makaligtaan ang isang solong detalye. Bago tayo magsimula, magkomento sa ibaba. Nakaramdam ka na ba ng hindi nakikita sa mundo? Ngunit naniniwala si deep down na ang Diyos ay mayroon pa ring plano para sa iyo? Gusto kong marinig ang iyong kwento. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Biblia, kung lumalakad ka kasama si Jesus pagkatapos ay mag-subscribe sa channel na ito ngayon dahil dito nagsasalita tayo ng katotohanan na nagbabago. Magsimula na tayo at tingnan kung paano nakikipaglaban ang langit para sa nakalimutan. Siyam lamang siya, ngunit dinala ng kanyang mga mata ang bigat ng isang tao na nabuhay na ng 100 taon ng kalungkutan. Ang kanyang pangalan ay Camilo, isang bata na nakalimutan ng mundo, na lumayo sa isang maalikabok na sulok ng ejido kung saan ang hangin ay bumulong ng mga kwento na walang nais marinig. Dahil siya ay 5, isinara ng buhay ang mga braso sa kanya. Nawala ang kanyang mga magulang, hindi masyadong nagtagal, at naiwan siya sa pangangalaga ni Rogelio at Melania, isang pares na mas mapait kaysa sa basag na baso, na ang mga puso ay matagal nang naging bato. Binigyan nila siya ng bubong, oo, ngunit hindi kailanman isang bahay. Walang pag-ibig, walang init, walang pagkakataon na lumago. Ngunit sa katahimikan ng kanyang sakit, sa kawalan ng pagmamahal, si Camilo ay humawak sa isang bagay na mas malakas kaysa sa ginhawa. Pinaniniwalaan niya ang pananampalataya. Ang ganitong uri ng pananampalataya na pinag-uusapan ng Biblia sa mga Hebreos 11:2. Ngayon ang pananampalataya ay tiwala sa inaasahan natin at katiyakan tungkol sa hindi natin nakikita. At hindi nakita ni Camilo ang marami. Hindi pag-ibig, hindi hustisya, ngunit pa rin umaasa siya. Tuwing umaga, habang pinagtatalunan pa rin ng mga rooster ang madaling araw, ang mga hubad na paa ni Camilo ay pinindot laban sa malamig na dumi habang naglalakad siya kasama ang kanyang maliit na gastos. Sa loob, itinago niya ang kanyang 3 kayamanan. Hindi mahalaga sa iba, ngunit hindi mabibili ng salapi sa kanya. Ang una ay isang maliit na bato na hugis tulad ng isang puso. Natagpuan niya ito sa isang araw habang kumukuha ng tubig at ginawang malapit ito. Naniniwala na ito ay isang paalala mula sa Diyos na ang pag-ibig ay totoo pa rin kahit na hindi pa niya ito maramdaman. Ang pangalawa ay isang pagod na estampita ng isang awit. Awit 23 upang maging eksaktong, ang isang ina na dati nang bumulong sa kanyang noo bago matulog. Ang Panginoon ang aking pastol,
Hindi ko nais. At ang pangatlo, isang kalawang na bote ng bote na kumikinang tulad ng ginto sa kanyang mga kamay. Isang araw bibilhin ito sa akin ang aking kalayaan, sasabihin niya na may ngiti lamang na maaari niyang paniwalaan. At alam mo kung ano, itinuro ni Jesus na kung minsan ang kaharian ng langit ay kabilang sa mga may hawak na maliliit na bagay na may malaking pag-asa, Mateo 18:3. Ngunit ang pag-asa ay hindi gawing mas madali ang kanyang mga araw. Si Camilo ay hindi pumasok sa paaralan, hindi dahil ayaw niya, ngunit dahil sinabi ng kanyang tiyuhin na ang pag-aaral ay isang basura para sa isang batang katulad niya. Ang kanyang mundo ay isang mahirap, nagbabayad ng tubig, nagwawalis ng alikabok, nagpapakain ng mga hayop na mas ginagamot kaysa sa kanya. Minsan kapag nahulog ang gabi, gagamitin niya ang kanyang sariling kumot upang masakop ang koral, iniwan ang kanyang sarili upang umiling sa ilalim ng mga bituin. At gayon paman tumingin siya at bumulong, "Diyos, nandyan ka pa rin?" Ito ay ang uri ng panalangin lamang ang nasira alam kung paano manalangin. At kahit papaano sa katahimikan, sa luha, bumulong ang Diyos. Hindi sa mga salita, ngunit sa lakas na inilagay niya sa Camilo upang magpatuloy. Dahil nakikita mo, ang pananampalataya ay hindi laging malakas. Minsan nakaligtas lang ito sa isang araw, kahit na ang mga may sapat na gulang sa paligid niya ay walang nakita kundi isang pasanin, ang langit ay nakakita ng iba pa. Ang batang lalaki na naglalakad isa kasama ang kanyang masungit na gastos ay hindi inabandona. Nakatago siya, magkahiwalay. Ang Biblia ay puno ng mga kwento tulad ng kanyang kung saan ang hindi napapansin ay napili, kung saan ang tinanggihan ay ang pinahiran ng Diyos. Isipin si Joseph na itinapon sa isang hukay ng kanyang sariling mga kapatid na nabili tulad ng mga baka at gayon paman siya ay tumaas sa kapangyarihan sa Egypt dahil hindi siya nakalimutan ng Diyos. Tulad ni Camilo, si Joseph ay walang iba kundi ang mga pangarap at isang puso na nakaangkla sa Panginoon. At narito ang katotohanan. Kapag si Jesus ay nakikipaglaban sa iyo, kahit na ang pinakamaliit na hakbang ay nagiging sagradong lupa, kahit na ang pinakamahirap na bata ay nagdadala sa loob niya ng royalty ng langit. At sa gayon nagsimula ang kwento ni Camilo, hindi sa palakpakan, ngunit may katahimikan, hindi sa kasaganaan ngunit may abo. Ngunit sa katahimikan na yon ang Diyos ay nagtatanim ng isang bagay na walang hanggan. Hindi pa ito alam ni Camilo, ngunit ang hustisya ng langit ay gumagalaw na. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na pananampalataya, isang maliit na salmo, at isang hugis puso na bato upang iling ang mismong mga pundasyon ng mundong ito. Manatili sa akin, dahil ang susunod na nangyari ay nagbago ang lahat. Mayroong ilang mga sugat na hindi mo nakikita, mga bruises na hindi nagpapakita sa balat, ngunit lumalim sa loob ng kaluluwa. Ang buhay ni Camilo ay minarkahan ng mga tahimik na suntok na hindi na pinanukala ng mga estranghero, ngunit ng mga dapat na maging mga tagapagtanggol niya. Araw-araw ay isang battlefield at ang kaaway ay hindi gutom o kahirapan. Ito ay pagpapabaya, kalupitan at kawalan ng katarungan. Ang kanyang mga tiyuhin ay hindi lamang binigyan siya ng masipag. Binigyan nila siya ng katahimikan, pagtanggi at sakit. Ang batang lalaki na dapat ay nasa paaralan, na natututo na basahin ang Biblia at matuklasan ang pag-ibig ni Hesukristo, ay sa halip ay yumuko sa ilalim ng bigat ng kahoy at kahihiyan. Nagdala siya ng mga balde na mas mabigat kaysa sa kanyang sarili at nalinis ang marumi ng mga hayop na minamahal ng higit pa sa kanya. At gayon paman, ang spark ng pananampalataya ay hindi kailanman iniwan ang kanyang puso. Ang parehong pananampalataya na nabanggit sa Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Isang malamig na umaga, ang kumot na lamang ni Camilo, isang piraso ng tela, ng threadbare na stitch na may kumukupas na pag-asa, ay nakuha mula sa kanyang banig at itinapon sa panulat ng kambing. Kailangan ito ng mga hayop kaysa sa iyo, unggol ni Rogelio. Hindi man lang tumingala si Melania. Nang gabing iyon, nanginginig, si Camilo sa ilalim ng kalangitan, ang kanyang mga ngipin ay kumakalat tulad ng mga buto sa isang bagyo. Ngunit kahit na noon bulong niya ang awit 1-8 sa kanyang sarili. Sa kapayapaan ay mahiga ako at matulog.
Para sa iyo lamang, Panginoon, gawin akong naninirahan sa kaligtasan. Hindi niya maintindihan kung paano nagtrabaho ang kaligtasan ng Diyos, ngunit pinagkakatiwalaan niya ito. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng patunay, naniniwala ito bago ang pambihirang tagumpay. Hindi pa ito alam ni Camilo, ngunit ang gabing iyon ng pagdurusa ay isang binhi na inilibing sa sakit tungkol sa pagtubos ng pagtubos. Pagkatapos ay dumating ang akusasyon. Ang mais ng kapitbahay ay nawala at tulad ng mga lobo na nag-sniff para sa isang scapegoat, ang mga taga-baryo ay tumalikod sa pinakamahina sa kanila. Camilo. Palagi siyang nakabitin sa paligid ng bukid, sabi ng isang tao. Ang kanyang uri ay magnakaw upang mabuhay. Walang katibayan, walang pagtatanggol, ang mga bulong lamang ay sumigaw, hindi nag-atubiling si Rogelio. Alam ko ito, sumigaw siya. Hinawakan ang bata sa braso na napakahirap nitong iniwan ang mga lilang fingerprint. Sumali si Melania na itinapo ng anumang maabot. Pinalo nila siya ng fury na nakilala bilang disiplina. Walang nagtanong sa kanila, walang tumayo. Para bang nakalimutan ng hustisya ang kanyang pangalan. Ngunit ang langit ay hindi, sapagkat kahit sa gitna ng kawalan ng katarungan, ang mga mata ng Diyos ay hindi kailanman sarado. Awit 34:15. Sa pamamagitan ng kanyang puso na tumusok at namamaga ang mukha, gumawa si Camilo ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Nang gabing iyon, habang ang bahay ay humagulgol sa pagtulog nito, tahimik siyang nadulas, walang sapin, na hawak ang kanyang maliit na gastos na malapit sa kanyang dibdib, tulad ng isang raft sa buhay. Walang patutunguhan, walang plano, sakit lamang at ang paniniwala na sa isang lugar, si Hesukristo ay naglalakad kasama niya. Ang parehong Jesus na minsan ay nagsabi sa Mateo 19:14, "Hayaan ang mga maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag hadlangan sila, sapagkat ang kaharian ng langit ay kabilang sa mga tulad nito." Hindi alam ni Camilo kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay ginagabayan ng pananampalataya. Naglakad siya sa ilalim ng mga bituin na may hangin sa kanyang likuran at isang bulong sa kanyang espiritu. Hindi ka nakalimutan. Minsan, ang pinakamalalim na espiritual na paggising ay nagsisimula sa pinaka-brutal na pagtataksil. Ang Diyos ay hindi nagiging sanhi ng pang-aabuso, ngunit binabawasan niya ito. Kung ano ang ibig sabihin ng kaaway para sa kasamaan, ang Diyos ay nagbabago sa isang patotoo. Ang paglalakbay ni Camilo sa hindi alam ay hindi lamang isang pisikal na pagtakas, ito ay isang espiritual na paglabas. Isang paglalakbay sa paglalakbay mula sa pagtanggi sa paghahayag. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Genesis 50:20 kung ano ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Inilaan mong saktan ako, ngunit inilaan ito ng Diyos para sa kabutihan na maisakatuparan kung ano ang ginagawa ngayon. Ang pag-save ng maraming buhay. Ang sakit ni Camilo ay may layunin. Ang kanyang pagdurusa ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento, ito ang pintuan hanggang sa simula. At ang simula na iyon ay malapit ng mabuo sa isang bukid, sa ilalim ng maingat na mga mata ng isang taong ipinadala ng langit. Ang ilang mga pagtatagpo ay hindi random. Sila ay mga banal na appointment na nakabalot sa disguise ng pagkakaisa. Naglakad si Camilo hanggang sa sumakit ang kanyang mga paa. At ang kanyang tiyan ay umungol sa kawalang kasiyahan, hanggang sa kahit na ang mga bituin ay nagsimulang lumabo mula sa mga luha na tumanggi siyang malaglag. Pagkatapos, isang maagang umaga na nakatago sa ilalim ng isang puno sa isang bukas na bukid, ang batang lalaki ay bumagsak sa pagtulog. Ang kanyang gastos ay nakakapit pa rin sa kanyang mga bisig tulad ng isang sagradong kayamanan. At kung saan natagpuan siya ni Don Silvano, isang napapanahong matandang lalaki na may mga mata tulad ng mga ember at isang kaluluwa na hugis ng parehong pagkawala at pag-ibig. Sa una, naisip niya na ang bata ay isang runaway magnanakaw o isang pulubi, ngunit isang bagay tungkol kay Camilo ang nagpahinto sa kanya. Marahil ito ang paraan ng pagtulog niya ng walang takot, o marahil ito ang hugis puso na bato na sumisilip mula sa kanyang bag. Alinmang paraan, bumulong ang Diyos at nakinig si Don Silvano. Habang papalapit siya, tumawag siya ng malumanay, "Boy, ayos ka ba?" Mabilis na umupo si Camilo, natakot ngunit tahimik, handa nang tumakbo muli. Ngunit ngumiti si Silvano na nagpapalawak ng isang piraso ng tinapay at isang kumot na lana.
Mukha kang isang taong hindi pa nakikita sa mahabang panahon, mahinang. Sabi niya. Nag-atubiling si Camilo. Pagkatapos ng lahat, ang kabaitan ay palaging may presyo, ngunit may ibang bagay na nadama sa boses ng matandang lalaki. At noon nang binanggit ni Camilo ang kanyang buong pangalan, na ang spark sa mga mata ni Silvano ay naging apoy. Maghintay, ang iyong ama ay ang kanyang pangalan na Esteban? Dahan-dahang tumango si Camilo, nagyelo si Silvano. Kung gayon ikaw ang apo ng aking kumpadre. Sumunod ang isang katahimikan makapal na may paghahayag. Sa iisang sandaling iyon, ang lahat ay lumipat. Ito ay hindi lamang isang bata na nangangailangan. Ito ang pamilya. Ito ay kapalaran. Ang mga kamay ni Silvano ay nanginginig, hindi mula sa edad, ngunit mula sa bigat ng kanyang napagtanto. Inanyayahan niya si Camilo sa kanyang tahanan, isang maliit mapagpakumbabang bahay, ngunit napuno ng kapayapaan, pananampalataya at ang pagkakaroon ng Diyos. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, natikman ni Camilo ang sopas na hindi nakalased sa kapaitan at natulog sa isang kama na hindi parang parusa. Pinanood siya ni Silvano, tahimik na nagpapasalamat kay Hesukristo sa pagdala ng batang lalaki sa kanyang pintuan. Hindi lang siya nag-aalok ng kanlungan, nag-alok siya ng isang bagay na mas malakas, dangal. Habang sila ay nakaupo ng magkasama sa gabi, hinila ni Silvano ang isang matandang Biblia. Ang takip nito ay basag, ngunit buhay ang mensahe nito. At basahin sa batang lalaki ang tungkol sa mga ulila at biyuda at kung paano ang Diyos mismo ay naging kanilang tagapagtanggol. Awit 68:5. Nanlaki ang mga mata ni Camilo. Kaya, nakikita ba talaga ng Diyos ang mga batang katulad ko? Ngumiti si Silvano. Higit pa sa alam mo, sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Silvano na maghanap sa mga lumang putot at mga kahon. Nahinimok ng isang kakaibang pananalig na ang Diyos ay hindi nagawa na ibunyag ang katotohanan. At malalim sa loob ng isang silyadong kahoy na dibdib na nakabalot sa dilaw na tela at memorya, natagpuan niya kung ano ang matagal na niyang nakalimutan. Mga lupain na gawa, nilagdaan at nasilyohang, sa pangalan ng Esteban, ang ama ni Camilo. Para kay Camilo, ang mana ay ninakaw, ngunit ang langit ay malapit nang ibalik si Silvano ay naglalakad sa tabi niya, kasama ang mga hakbang ni Hesukristo, oras na upang dalhin ang katotohanan. Sa pamamagitan ng maalikabok na landas na bumalik sa nayon, mayroong isang banal na pagpapasya sa kanilang mga hakbang, at ang katuwiran tulad ng itinuturo ng Biblia sa Isaiah 11:10 ay nangangahulugang humingi ng hustisya, tamang pang-aapi. Gamit ang mga gawa sa lupa sa kamay at isang apoy sa kanyang espiritu, alam ni Silvano na ang oras ay dumating para maipahayag ang katotohanan, hindi bulong ng lihim, ngunit ipinahayag sa ilalim ng maingat na mata ng langit. Si Camilo na nakakapit sa kanyang maliit na gastos ay tahimik na lumakad sa tabi niya. Hindi alam na siya ay nagdadala hindi lamang mga pag-aari, ngunit ang pamana ng kanyang ama at isang kapalaran na isinulat ng Diyos. Mabilis na kumalat ang salita sa nayon. Bumalik si Don Silvano at hindi siya nag-iisa. Ang mga bulong ay naging mga murmurs habang ang mga bayan folk ay nagtipon sa komisaryado. Si Rogelio at Melania ay tumayo ng matangkad na nagpapanggap na mga haligi ng komunidad. Ngunit nang itinaas ni Silvano ang mga lumang dokumento at tumawag ng pansin, ang katahimikan ay nahulog tulad ng kulog. Ang batang ito, sinimulan niya na nagtuturo kay Camilo, ay ang tunay na tagapagmana ng lupain na iyong nakatayo. Ang kanyang ama na si Esteban ay ang aking kumpadre. At narito, ito ang mga gawa, nilagdaan, nakasuot, nasaksihan. Sumabog ang mga murmurs, nanlaki ang mata, bumagsak si Melania, naging maputla ang mukha ni Rogelio. Ngunit hindi bumalik si Silvano. Ang katotohanan ay lumakad sa silid at kasama nito banal na autoridad. Tumayo pa rin si Camilo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya sa paligid ng strap ng kanyang bag. Hindi niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niya ito, isang bagay na sagrado, isang bagay na makapangyarihan. Matagal na, siya ay pinatahimik, nagkamali, may label na walang halaga. At ngayon sa harap ng mismong mga tao na tumalikod sa kanya, siya ay naibalik.
Ito ay ang katuparan ng Kawikaan 12:19. Ang mga makatotohanang labi ay nagtitiis magpakailanman, ngunit ang isang nakahiga na wika ay tumatagal lamang ng ilang sandali. Ginagamit ng Diyos ang sandaling ito hindi lamang upang mapatunayan ang Camilo, ngunit upang paalalahanan ang lahat na walang kasinungalingan ang nakaligtas sa ilaw ng banal na hustisya. Kapag si Hesukristo ay naglalakad sa isang sitwasyon, nagdadala siya ng katotohanan na kumalas sa panlilinlang at nagbibigay ng boses sa walang saysay. Sinubukan ni Rogelio na magsalita, nag-crack ang kanyang boses. Nagsisinungaling siya, ang lupa ay ibinigay sa akin, ginawa ko ito ng maraming taon. Ngunit hinawakan muli ni Silvano ang mga notarized na papel. Ang pagtatrabaho ng ninakaw na lupa ay hindi gagawa sa iyo. Ang komisaryado, karaniwang mabagal at may pag-aalinlangan, sinuri na ngayon ang mga papel, bawat pirma at petsa. Isang elder ang tumingala at sinabi, ito ay tunay. Ang isa pang idinagdag, tandaan nating lahat si Esteban. Ang lupang iyon ay kanya. Ang bigat ng ebidensya ay labis na itinanggi. Si Camilo ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. 3.3 One day, justice would have a face, and it would look like a quiet boy in ragged clothes standing on holy ground. And though the battle wasn't over yet, something sacred had shifted, and what was coming next would change everything. Justice, when it finally arrives, doesn't just correct the past, it heals the soul. The day after the documents were revealed, the commissariado called for a public assembly. The townspeople gathered beneath the scorching sun, the same mga mukha na minsan ay bumulong sa mga akusasyon ngayon ay lumabas sa pag-usisa at pagkakasala. Ang dating inilibing sa mga kasinungalingan ay nagbubunyi ngayon sa nayon tulad ng isang pagsabog ng trompeta. Ang Ecclesiastes 3:17 ay nabuhay sa harap nila. Ang Diyos ay magdadala sa paghatol kapwa matuwid at masama. At sa maalikabok na parisukat na nayon, ang paghatol ng Diyos ay talagang dumating. Hindi sa kulog, ngunit may katotohanan. Habang tumayo si Rogelio sa harap ng konseho, sinusubukan na mapanatili ang kanyang pagmamalaki. Isang bagong akusasyon ang lumitaw, ang isa na nag-iinis sa katahimikan. Ang mais, bulong ng isang tao. Paano kung hindi ito ang bata? Ang isa pang nakatatanda ay sumulong, na may hawak na isang kupas na ledger. Natagpuan namin ito sa malaglag sa likuran ng bahay ni Rogelio. Ang mga bag ng mais ay hindi na ipalabas. Ang pagkabigla ay kumalat tulad ng wildfire. Ang parehong krimen na napin sa Camilo ay mayroon ng bagong suspek at sa oras na ito, ang ebidensya ay mas malakas na nagsalita kaysa sa chismis. Para bang ang langit mismo ay naglatag ng bitag. Ang Galatia 6:7 ay umalingaw-ngaw sa himpapawid. Huwag malinlang, hindi mabibiro ang Diyos. Isang tao ang nag-aani ng kanyang inihasik. Hindi lang nag-aani si Rogelio ng kahihiyan, umani siya ng pagkakalantad. Ang mga tuhod ni Melania, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga salita ay gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang bayan folk na dating bulag sa pagdurusa ng batang lalaki, ngayon ay tumalikod sa loob, nahihiya sa kanilang katahimikan. Isang babae ang umiyak. Ang isa pang inaalok kay Camilo isang garapon ng pulot sa isang nanginginig na kamay. Ang mga maliliit na kilos, ngunit patunay na ang pagtubos ay nag-ugat na. At sa gitna ng lahat, ang bata na kanilang itinapon ay tumayo kasama ang kanyang ulo na mataas, hindi sa pagmamataas, ngunit sa tahimik na lakas. Itinaas siya ni Hesukristo mula sa hukay, tulad ng ginawa niya sa napakaraming sa banal na kasulatan, tulad ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, tulad ng bulag na pulubi sa Jericho, tulad ni Lazaro mula sa libingan, hindi lamang naibalik si Camilo na tubos siya. Itinaas ng komisaryado ang kanyang kamay at nagsalita ng may gravity. Ang bahay at ang lupain ay nararapat na kabilang kay Camilo. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na lampas sa pag-aalinlangan. Tulad ng para kay Rogelio, haharapin niya ang mga legal na kahihinatnan para sa pagnanakaw ng butil ng komunidad. Ang batas ay kukuha ng kurso nito. Tumango ang karamihan ng tao sa solemne na kasunduan. Hindi lamang inilantad ng hustisya ang nagkasala, pinatunayan nito ang mga inosente. At sa sagradong sandaling iyon, naging malinaw.
Hindi lamang ito pagtatalo sa lupa, ito ay isang banal na kilos. Ipinagtanggol ng Diyos ang ulila tulad ng ipinangako ng Biblia sa Deuteronomio 10:18. Ipinagtatanggol niya ang sanhi ng walang ama at balo at mahal ang dayuhan na naninirahan sa gitna mo. Ang sakit ni Camilo ay hindi walang kabuluhan. Ang kanyang pag-iyak ay nakarating sa langit at sumagot ang langit. Ngunit ang tunay na minarkahan sa sandaling ito ay hindi parusa ng masama. Ito ang pagtaas ng matuwid. Ang pagtubos ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nawala na ibabalik. Tungkol ito sa pagbabagong anyo. Ang mga tao ng nayon na minsan ay mabilis na hatulan, ngayon nakita si Camilo sa pamamagitan ng iba't ibang mga mata. At ang batang lalaki, hindi siya gloat, hindi nag-sneer, hindi naghihiganti. Sa halip, yumuko siya, bumulong ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat at nagpatawad. Ang ganitong uri ng kapatawaran ay hindi nagmula sa lakas, nagmula ito kay Jesus. Mula sa pag-unawa na ang awa din ay isang anyo ng hustisya. Ang kwento ni Camilo ay hindi na sarili lamang. Ito ay naging isang patotoo kung ano ang magagawa ng pananampalataya, ang Biblia at kamay ng Diyos kapag sinubukan ng mundo na durugin kung ano ang napili ng langit na itaas. Ang ilang mga tagumpay ay hindi kasama ng mga parada o palakpakan, sila ay tahimik, sagradong sandali kung saan nakangiti ang langit at huminga ang kaluluwa. Nang lumakad pabalik si Camilo sa kung ano ang dating bilang kanyang bilangguan, hindi na ito kasama ng mga shackled na paa o ibinaba ang mga mata. Bumalik siya hindi bilang isang lingkod, hindi bilang nakalimutan na bata, kundi bilang nararapat na tagapagmana. Ang parehong bahay na minsan ay nag-echo na may malupit na mga salita ngayon ay nadama. Mas magaan, mas mainit. Hindi dahil ang mga pader ay nagbago, ngunit dahil ang espiritu sa loob nila. Ang nayon ay hindi nagtapon ng isang partido, ngunit gumawa sila ng isang bagay na mas makabuluhan. Sinimulan nilang batiin si Camilo ng may paggalang, na may kontak sa mata, may lambot. Para bang ang espiritu ng Diyos ay lumusot sa kanilang mga puso at iniwan ang mga buto ng pagpapakumbaba. Ang pinaka hindi inaasahang pagbabago, gayunpaman, ay dumating sa pamamagitan ni Don Silvano. Kapag ang isang malayong figura sa buhay ni Camilo, ngayon ay tumayo siya sa tabi niya tulad ng isang tunay na tagapag-alaga. Hindi lamang siya isang tagapayo, siya ay isang ama sa bawat kahulugan na mahalaga. Tuwing umaga, nanalangin sila ng magkasama. Tuwing gabi, nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin na nagbabasa ng mga kwento mula sa Biblia. At isang araw, binigyan ni Silvano si Camilo ng isang bagay na sagrado, isang pagod na Biblia na pag-aari ng kanyang ina. Tumulo ang luha sa mga mata ng batang lalaki habang binuksan niya ito at nakita ang kanyang sulat, kamay sa mga margin. Ito ay tulad ng pakikinig sa kanyang tinig sa unang pagkakataon sa mga taon. Siya ay may salungguhit na mga taludtod tungkol sa pag-asa, pagbabata at biyaya. Mga tunggalian na ngayon ay naramdaman na sila ay isinulat para lamang sa kanya. Jeremias 29:11. Tumalon mula sa pahina. Sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo ay nagpapahayag ng Panginoon. Plano na bigyan ka ng hinaharap at pag-asa. At ang pag-asa na naging pundasyon ni Camilo. Sinimulan niyang malaman kung paano magbasa. Hindi lamang mga titik at salita, ngunit nangangako. Mga pangako mula sa Diyos, nakasulat na siglo na ang nakalilipas ngunit buhay pa rin, personal pa rin. Sa tulong ni Silvano, hindi lamang siya naging marunong magbasa. Nagising siya sa espiritual. Ang bawat talatang na-memorize niya ay parang isang ladrilyo sa bagong bahay na itinatayo ng Diyos sa loob niya. Ang awit 119:105 ay naging paborito niya. Ang iyong salita ay isang lampara sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas. Para sa isang taong lumakad ng walang taros sa sobrang sakit, ang ilaw na iyon ay nangangahulugang lahat. At hindi lamang ito tungkol sa kaalaman, ito ay tungkol sa relasyon. Si Camilo ay nagsimulang makipag-usap kay Hesukristo tulad ng isang kaibigan, tulad ng isang ama, tulad ng isang tao na laging nandoon. Naghihintay lamang na makita. Unti-unti, sinimulan ni Camilo na maunawaan na ang kanyang sakit ay may layunin, na hindi siya iniwan ng Diyos sa mga tahimik na gabi o sa mga hindi patas na pagbugbog. Hindi,
ay kasama niya ang lahat na gumagabay sa kanya patungo sa eksaktong sandali ng pagtubos. Sa parehong paraan na sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ibig mong sabihin ito para sa kasamaan, ngunit ang ibig sabihin ng Diyos ay mabuti. Genesis 50:20. Sinimulang mapagtanto ni Camilo na ang bawat luha ay natubigan ang mga ugat ng isang bagay na banal. Ang kanyang kwento ay hindi isa sa trahedya. Ito ay isa sa banal na pagbabagong anyo. Ang mga tao mula sa nayon ay titigil sa pamamagitan ng paghingi ng payo upang magdala ng maliliit na regalo, upang umupo lamang at makipag-usap. At si Camilo, na hindi nakikita, ay naging mapagkukunan ng ilaw sa mga naglalakad pa rin sa kadiliman. Isang gabi habang ang araw ay lumubog sa ilalim ng mga burol, pininturahan ang kalangitan sa mga kulay ng kaluwalhatian. Tiningnan ni Camilo ang kanyang mga kamay. Sinakal, tinatawag na, at malakas, at bumulong. Nakita ako ng Diyos. Hindi malakas, hindi para sa ibang tao na marinig, ngunit sa uri ng katiyakan na nagbabago sa lahat. At sa sandaling iyon, hindi na niya naramdaman ang batang lalaki mula sa koral. Hindi lamang mas maliwanag, ito ay walang hanggan ang paghahayag. Mateo 5:5. Sinasabi ito ng malinaw, mapalad ang maamo sapagkat sila ay magmamana ng lupa. Ang pagpapala na iyon ay hindi isang talinghaga para kay Camilo, natupad ito ng hula. Ang mensahe dito ay hindi lamang tungkol sa Camilo, tungkol ito sa iyo. Ilang beses kang nakaramdam ng hindi nakikita? Gaano kadalas ka nagkamali, sinisisi, hindi napapansin, o tinanggihan din ang mga pinakamalapit sa iyo? Ang mundo ay maaaring maging isang malupit na lugar, ngunit ang katarungan ng Diyos ay hindi natutulog. Si Hesukristo ay hindi kailanman pinababayaan ang nasiraan ng loob. Sinasabi sa atin ng awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa brokenhearted at naisave ang mga durog sa espiritu. At kapag gumagalaw siya, ibabalik niya ang lahat ng sinubukan ng kaaway na magnakaw. Marahil ay nasa iyong tahimik na kabanata pa rin. Dinala mo ang iyong gasto sa sakit at memorya, ngunit huwag sumuko sapagkat ang ginawa ng Diyos para kay Camilo, magagawa niya para sa iyo. Nakikita ka niya. Alam niya ang iyong pangalan. At marahil iyon ang punto na ang tunay na hustisya ay hindi palaging nagmula sa mga kamay ng tao. Nagmula ito sa banal na interbensyon. Hindi lumaban si Camilo sa galit o paghihiganti. Naglakad siya ng may dignidad. Nanalangin siya ng may pananampalataya na parang bata. At bilang kapalit, pinihit ng Diyos ang mga talahanayan. Iyon ang kapangyarihan ng pananampalataya. Iyon ang uri ng patotoo na nagiging isang nakalimutan na batang lalaki sa isang sisidlan ng kaluwalhatian. Itinuturo sa amin ng kanyang kwento na ang bawat pag-setback ay isang pag-setup para sa isang bagay na sagrado. Ang Biblia ay hindi kailanman nangangako ng isang madaling buhay, ngunit ipinangako nito na ang mga mananatiling tapat ay aangat sa takdang oras. 1 Pedro 5:6. At ang pag-angat na iyon, hindi lamang ito tungkol sa katayuan, tungkol sa layunin, pagpapagaling at pagtubos. May mga kwento sa Camilo sa paligid namin. Ang mga bata ay lumalaki sa katahimikan. Mga babaeng nabubuhay sa takot. Ang mga kalalakihan na nagdadala ng kahihiyan mula sa mga bagay na hindi nila nagawa. At gayunpaman ang Diyos ay nasa negosyo pa rin ng pagpapanumbalik. Nagpapadala pa rin siya ng isang Don Silvano kung hindi natin ito inaasahan. Sinusulat pa rin niya ang mga awit sa ating mga puso kapag sa palagay natin na wala ang lahat. At lumiliko pa rin siya kung ano ang ibig sabihin para sa kasamaan sa isang platform para sa kanyang kaluwalhatian. Iyon ang dahilan kung bakit pinanatili natin si Jesus. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy nating binabasa ang Biblia kahit na walang laman ang mundo. Dahil ang bawat pahina ay nagpapaalala sa amin, hindi kami nakalimutan, napili tayo. Tulad ni Camilo, ang aming sakit ay may layunin. At isang araw ang mismong mga tao na nagkakaintindihan sa atin ay makakakita sa atin na nakatayo ng matangkad, hindi dahil sa kung sino tayo, ngunit dahil sa kung sino ang nakikipaglaban sa atin. Kaya kung wala kang ibang kinukuha mula sa kwentong ito, kunin ito. Manatiling tapat. Manatiling mabait. Manatiling malapit sa salita. Hindi mo na kailangan ng isang malaking himala upang malaman na ang Diyos ay nagtatrabaho. Kailangan mong
Magtiwala na kahit sa katahimikan, gumagalaw siya ng mga piraso sa iyong pabor. Hindi nanalo si Camilo dahil nakipaglaban siya. Nanalo siya dahil naniniwala siya. At ang ganoong uri ng paniniwala, magagamit din ito sa iyo. Sa ngayon. Ang kailangan lang ay isang bulong ng pananampalataya, isang taludtod mula sa Biblia, isang sandali ng pagsuko kay Hesukristo. At pagkatapos tulad ni Camilo, malalaman mo na hindi ka nag-iisa. Sapagkat kahit na ang mundo ay tumalikod, hindi kailanman ginagawa ng langit. Paano naman kayo? Naranasan mo na ba tulad ni Camilo, malabo, nakalimutan o sinisisi sa mga bagay na hindi mo pa nagawa? Kung gayon, sabihin sa amin sa mga komento, anong bahagi ng kwentong ito ang humantong sa iyong puso? Mahalaga ang iyong boses dito at ang iyong kwento ay maaring maging inspirasyon na kailangan ng ibang tao ngayon. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata o naghari sa iyong pananampalataya, huwag umalis ng walang subscribe sa channel at on ang mga abiso. Ang simpleng click na iyon ay maaaring simula ng isang bagong paglalakbay sa iyong espiritual na paglalakad. Dito, ginalugad natin ang mga hiwaga ng Biblia, ang kapangyarihan ni Hesukristo, at ang hindi paniwalang mga paraan na gumagana pa rin ng Diyos sa ating buhay. At hey, huwag kalimutan na ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang paalalahanan na nakikita ng Diyos ang lahat, kahit na hindi pinansin ng iba. May isang tao doon na nangangailangan ng mensaheng ito, maging ang nagdadala nito sa kanila. Ngayon, kung naisip mo na ang kwento ni Camilo ay malakas, maghintay hanggang makita mo ang susunod na video na malapit ng lilitaw sa iyong screen. Inihayag nito ang isa pang banal na katotohanan na ang karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig. At tiwala sa akin, ilalagay nito ang iyong espiritu sa pinakamahusay na paraan. Salamat sa panonood. Ang aking pangalan ay Marco at makikita sa susunod na paghahayag. Hanggang doon manatiling matatag, manatiling tapat at tandaan, hindi nakakalimutan ng langit